Good day guys! Welcome to my mini vlog number 111. For today's vlog, samahan niyo naman kaming maligo dito sa water park ng Gwangju, South Korea. Free entrance nga lang pala yan dito. Dahil nga sobrang init dito sa Korea every summer, may pa-free water park sila para sa lahat. Hindi ko na pala na-upload to. Dahil sobrang busy ko itong mga nagdaang buwan. Nag-aaral na rin kasi ako kaya nakafocus ako ngayon sa aking studies. Target ko kasi makakuha ng Korean citizen. Nasa level 3 na nga pala ako. So kailangan ko makapasa rito para makapunta ako sa level 4. Hanggang level 5 nga pala yung dapat namin pag-aralan. At mapasa ang exam. Hindi naman ako pinupush ang asawa ko na makakuha ng Korean citizen. Ang gusto niya lang ay matuto ako makaintindi at makapagsalita ng Korean. Mahirap din kasi kapag hindi mo sila naiintindihan. Nagkakaroon ng misunderstanding at minsan mukha ka ng tanga. Sa paningin mo at sa paningin nila. Parang feeling mo, ang liit-liit mo. Kasi simpleng salita lang nila, hindi ko maintindihan. Pero sa totoo lang, hindi biro ang magkaroon ng Korean. Sobrang hirap ito. Kailangan mo talaga mag-focus kung gusto mo itong matutunan. Pero mahirap pagsabayan kung meron kang batang inaalagaan, pamilya inaasikaso, at mga gawaing bahay na dapat tapusin. Buti na nga lang din at hindi pa ako pinagtatrabaho ng asawa ko. Adya! 여기 안 돼. 야지. 한번 보세요. 자자자. Balik na nga pala tayo dito sa aking vlog. Dahil sobrang init, kaya nagkayaan ng pamilya na maligo dito sa water park. Kung makikita nyo nga sa aking video, ay talaga nag-enjoy yung dalawang Junakis ko. Simula nga na nag-summer dito, ay talagang gustong-gusto ng dalawang anak ko na palagi mag-swimming. Siguro nakatatlong balik kami dyan. Dahil bukod nga sa malinis at maganda yung lugar, marami silang pwedeng gawin at puntahan. At isa pa, napakababaw na ng tubig. Madaming slides at hindi ka talaga mag-aalala sa mga bata. Pero syempre dapat palaging tutukan at yung mata hindi maalis sa kanila dahil may mga ibang tao din na naliligo sa park na yan. Meron nga rin para mga tindahan sa gilid. Kaya kung nagugutom ka ay pwede kang kumain. At kung sila may napapagod, may mga pahingahan sila. Kung gusto mong maglagay ng tent, pwede din naman. Ito nga pala yung favorite spot ng dalawang magkapatid. At dito din marami mga bata na almost ka-age lang din nila. Maliit lang yung pwesto na ito. Ito talaga yung binabalik-balik na spot ni Haji. Dahil dito pwede siya mag-practice mag-swim. O lumangoy kasama ng mga kasing age niya. Hindi kasi masyadong crowded dito. Hindi kagaya sa kabila na sobrang dami ng tao. Tsaka halos lahat na activity ay nasa kabilang park. May isang slide nga pala dito kaya mag-enjoy din yung mga bata. At kung mapapansin nyo sa bawat vlog ko, tinatakpan ko yung mukha ng mga bata. O kung sino man yung inaanan ng camera ko na hindi ko na makakilala. Siyempre, for privacy na rin nila yun. Kada 1 hour nga pala dito sa water park ay meron kaming 10 minutes break para makapagpahinga at makakain na rin. At siyempre, para malinis na rin nila yung water park. Dahil nga napagod yung dalawa, kakaswimming, ayan, kumain naman sila. Nagbaunan din namin sila ng tubig at juice. Nagbaon pala ng putas yung aking sister-in-law. Dahil mahilig sa putas si Hansong. After namin magpahinga, bumalik ulit kami para mag-swimming. Sinusulit nga pala namin yung bawat oras dito dahil late na rin kami nakarating. Hanggang 5 PM lang yung water park dito. Kaya minsan, 4:30 pa lang, ay nag-impake na yung mga tao. Pero meron nag-i-stay pa din. Hanggang sa ma-drain na yung tubig. Doon pa lang sila uwi. Iba naman maaga pa lang, naliligo na at nagbabanlaw kasi ayaw nilang sumabay sa maraming tao. Ilan lang yung palikuran nila rito at shower area. Mga pinupuntahan nga namin, ibinibidyohan ko dahil isa to sa mga memories
na maalala ko kapag lumaki na yung mga anak ko. Kaya hanggang dito na lang. Thanks for watching. God bless!